Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot, guys. Another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life and guidance ang ating mababatid for this reading. Spirit guides and may messages, anong love connections, lessons in life and guidance ang naisang ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay pag-ibig, ano kaya ang yung nais na ibigay bilang gabay para sa amin? Sa love, sa relationships, when they have their specific person, when they're feeling down, or being inspired, anything that can guide us in terms of relationship and in love. We have Four of Pentacles. We have Six of Pentacles, Moon, Four of Swords, Judgment, the Chariot, Two of Cups, Queen of Cups, Eight of Cups, Seven of Wands, Page of Pentacles, Knight of Cups, Four of Cups, and Death. So, meron po ditong Moon, tapos Eight of Cups. Moon and Eight of Cups. So, somehow dito, ibig sabihin, maaring iniwan kayo ng person ninyo. Marami kasing parang misteryo o mga nakatagong katotohanan about to sa person ninyo. Maaring hindi talaga siya naging open sa inyo, marami siya talaga itinatago. Especially when you are in a long distance relationship. Syempre, hindi mo naman talaga alam yung tunay na ginagawa niya o yung tunay na pagkatao niya. Especially kapag hindi pa kayo nagmi-meet. No, kung kayo naman ay naging magkasama, pero nararamdaman mo yun eh. You have that intuition that there's something wrong with that person na hindi siya talaga open sa'yo. Kaya naman, mahirap din eh. Kasi bigla na lang din siya umalis. Diba? Tapos parang ang daming mga questions in mind na ang dami mo talagang katanungan kung ano ba talaga yung taong yun. Kung talagang totoo ba yung pinakita sa'yo, minahal ka ba talaga niya, yung totoo ba siya sa'yo, at napakarami pang bagay. Nang umalis yung taong yun, hindi ka pa rin parang doon ka pa rin nagdedwell sa kanya. Hindi mo pinapansin yung nasa paligid mo. Meron naman talaga may mga humahanga sa'yo, meron talaga nagpapakita nag-express ng kanilang intentions, ganyan, pero hindi mo pinapansin kasi doon ka lang nakatuon sa taong yun eh. Ang ano dito kasi, yung energy mo, masyado nakatuon sa kanya, hindi mo napapansin yung iba. Dumating yung time na medyo natauhan ka na. Bakit nga naman pag-aaksaya mo pa ng energy yung taong yun? Ba't mo pa iisipin ng gusto yun? Wala naman na siyang pakialam sa'yo, di ba? From the fact na umalis siya, na wala man talagang sabihin natin mabuting intensyon para kausapin ka or paalam sa'yo kung bakit, di ba? Yung parang wala rin siyang lakas ng loob na aminin sa sarili niya na yung mga kalokohan niya or kung ano pa man yung kasinungalingan niya. Naging emotionally burned out ka, ayaw mo na masyadong pakaisipin pa yon, nagkaroon ka na ng medyo natauhan ka na, no? But pag-aaksayan ko pa ng panahon yan, ilang taon, ilang buwan, ilang taon, diba? Parang tama na, it's enough na, you don't deserve that kind of at saka hindi naman dapat panatili pa sa ganong klaseng energy. So, ang ginawa mo, you keep yourself busy, ayan, talagang nagpursige ka na lang kung ano man yung tinatahak mong karera, business, o kung sa pag-aaral man yan. Mas maganda na talagang tinuon mo na lang doon yung oras mo.
at napakalaking pagbabago. Marami ka natutunan doon sa connection na yun. Marami ka natutunan doon sa pinagdaanan mong yun. Kahit na sabihin natin masakit, pero talagang marami ka natutunan doon at yun nakapagpabago sa'yo. You become more stronger in life. Marami ka mga struggles sa pinagdaanan, pero ang maganda dyan, kung ano man yung mga struggles, yung mga challenges sa buhay mo, talagang nagsumikap ka. Naging porsigido ka na pagtagumpayan yung mga yon. Kaya meron mga taong nagbibigay sa iyo ng mga opportunities, 'di ba? Pagdating sa sabihin natin in money matters or business man yan o karera, may mga iba talaga na nag-o-offer sa iyo. And alam naman ng iba na you are a loving person. Nandiyan ka na mapagmahal ka, talagang you express your love to the people around you. Kaya naman merong isang tao na talagang biglang darating sa buhay mo. Unexpectedly, this person will express his or her love to you kasi na-attract mo siya eh. Dahil ganun ka rin eh, mapagmahal ka eh. And eventually, that person magiging kayo. Kasi you have those mutual attraction, mutual feelings, and you will share those feelings together. Napakaganda ng energy na to, no? Na para kasing, although sa umpisa, medyo nag-dwell ka dun sa lungkot, doon sa naranasan mo doon sa person na yun, na malakas yung energy na yun na long distance ito. At talaga, malaki talaga yung hindi talaga katotohanan yung sinasabi niya sa'yo o pinapayag niya sa'yo sa usapan ninyo. Maybe online, di ba? Especially, ito yung red flag po. Okay, kung meron kayong mga ganong ka-connection, especially online, at ayaw nilang makipag-video call, sa red flag that hindi sila yung tunay na tao na sinisend nila sila na pictures, no, kasi ayaw nilang humarap sa iyo ng totoo. Okay? Tapos eventually bigla na lang wala na, biglang ghosting na or naka-block na or bigla nag-stop na yung communication ninyo na kung saan, 'di ba, parang na-fall ka na sa taong 'yon. Tapos biglang ganun yung nangyari. Malakas yung ganitong energy dito. Pero ang importante diyan, transform you into someone who is a better person, a stronger one, at saka mas nagkaroon ka ng malalim na pangunawa about relationship, about love, kahit na nasaktan ka, kahit na sa umpisa, palagi mong iniisip yung taong yon at marami kang mga katanungan, pero ang mahalaga dyan, bumangon ka, nagpakasipag ka, dumating maraming opportunities sa'yo pagdating sa, sabihin natin, financial matters, at dumating isang tao na, sabihin natin, you have the same energy. Queen of Cups, Knight of Cups, no, pareho kayong loving. That's why you share the same feelings. You have those strong connection. Okay. Embrace. Through each other, you find the missing pieces. Ito yan, no? Through each other, you find the missing pieces. Cassette. Outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. Ito yung nangyari sa inyo before. Yun na nandito, nagde-dwell ka pa rin sa taong yan. To sa 4 of Cups na yan. Kasi you keep on thinking of that person. Yan, you're replaying events over in your head, yung mga usapan ninyo. And you keep asking yourself why, kung sino ba talaga yun, ang dami mong katanungan. Paulit-ulit. Pero mabuti na lang, umusad ka, nakatulong din yung mga tao na sa paligid mo at especially your faith in God. Kaya nakapag-move forward ka with your life and eventually, eto na nga, ito yung pinakamaganda sa lahat. This person, that you come together, connect with nature. You've rejuvenated and inspired by spending time outdoors. Nakakatulong po talaga when you connect with nature. Kasi sabihin natin when you, for example, you have a vacation, travel, beach,
mountains, trekking, o mga ganong bagay. You connect with nature kasi yung nature is a earth, sabihin natin, is an earth thing na napakalakas ng power niyan. It's connecting to the universe. Yung energy na yan, when you connect with nature and you express your love through nature, di ba? Yung pagmamahal mo sa kalikasan na yan, it also radiates love to the universe, and yung love na yon babalik sa'yo. That's why yung taong karapat-dapat para sa'yo, talagang mahahanap ka. You don't have to chase person, you don't have to chase someone. You will just attract. Just love yourself first. Okay? So yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.